So, nandito naman tayo sa sitwasyon kung saan merong sunod-sunod na phone na na-release at the same price point. Kung kaya't, pagtatapat natin ang kanilang mga performance, specs, pricing, para malaman nyo kung ano ba yung phone na nararapat sa inyo. Ito ang Battle of the Mid-Range Phones. Tara, try natin to. So, nandito ngayon sa harapan nyo yung mga newly released lang na phones ngayon 2025. Lalo na't February pa lang, ang dami talagang nagsilabasa na phone. Namely, ang Poco X7 Pro, ang Honor X9C at saka ang Redmi Note 14 Pro 5G. At dahil nagkaroon tayo ng chance na mahawakan at matry ang lahat ng mga phone na to, syempre, i-check natin kung kamusta ba sila based sa mga test natin, sa mga nakita natin experience at saka sa mga data na meron tayo. Pero syempre, bago lahat, mag-subscribe muna kayo by clicking the subscribe button below. Click nyo yung subscribe button dyan sa baba. Hit nyo yung bell icon para ma-update kayo sa mga susunod na videos. At kung sakaling nakatulong natin yung video sa inyo, i-like at i-share nyo na rin. Anyway, syempre, dito na tayo sa ating Battle of the Mid-Range Phones. Syempre, simulan muna natin mula sa kanilang design. And since before pa naman, sinasabi ko, design is very subjective. Gagawin ko na lang, i-describe ko kung ano yung design ng tatlong to. Starting with the Poco X7 Pro, may kita natin na gumagamit siya ng parang dual texture design. Meron tayong mas smoother na finish dito sa kabilang side niya. Tapos doon naman, parang meron tayong mga line streaks dito sa kabila. Gumagamit siya ng glossy finish and personally, hindi ko gusto to dahil napaka-smudge magnet ng Poco X7 Pro. Meron siyang flat back at saka flat front design na to some people, mas prefer nila yung ganito. However, kung habol nyo yung mga mas curved back at saka curved front display, most likely, mas papanigan nyo yung dalawang phones pa natin. Because with the X9C, meron siyang curved back at saka curved front display. And then, mas gusto ko din yung kanyang design overall. Meron tayong malaking camera dito sa kanyang likuran and yung kanyang finish gumagamit ng parang powder texture or matte finish at yung color niya na jade para sa akin very classy lang talaga. Sa tatlong to, personally yung pinaka gusto kong design is yung sa Honor X9C. Pero syempre another alternative kung gusto niyo yung curved back at saka curved front display dito kayo sa Redmi Note 14 Pro 5G. Yung meron dito meron siyang parang curved square dito sa gitna na nagko-contain ng kanyang camera and then for the colors meron siyang purple at saka green na parang merong texture design na ngayon ko lang nakita sa phone. However, sa sinabi ko nga sa review ko sa kanya, hindi to yung cup of tea ko pagdating sa design ng isang phone. Although meron naman siya yung plain black lang talaga na kung ayaw niyo naman yung very flashy or very kakaiba talagang design on a phone, baka mas mag-lean towards kayo doon. So again nga, ito very subjective yung design. Depende sa inyo kung ano yung mas gusto nyo dito. Comment nyo below. Actually, curious ako. Dito sa tatlong to, ano ba yung mas prefer na design ng mga tao? So ngayon, dito naman tayo sa display ng tatlong phone na to. If ever yung type ng display yung nagmamatter sa inyo, lahat naman sila gumagamit ng AMOLED display and with refresh rate, para-pareho din naman silang gumagamit ng 120Hz na refresh rate. Yun nga lang, if size matters para sa inyo, most likely mas magli-lean towards kayo doon sa Honor X9C na may biggest screen of the three. Mas maliit tong dalawa with a 6.67-inch screen. For the audio naman of these three phones, fortunately, lahat sila gumagamit ng stereo speakers. Personally, mas gusto ko yung stereo speakers on the phone kasi nga mas immersive siya, especially when you like watching videos or playing games. Pero, chinek din natin yung quality nila. When it comes to volume, yung Honor X9C yung may pinakamalakas na volume of the three. However, when it comes to quality naman, if ima-max volume nyo lang din tong tatlong to, ang pinaka-clear for me from experiencing these three specific units ang Poco X7 Pro. So, depende na lang kung ano nga ba yung priority nyo, yung clarity ba, o yung loudness ng audio ng isang phone. Moving on, doon naman tayo sa kanilang battery. Kung laki lang din ng battery capacity ang pinag-usapan, again, panalo dito ang Honor X9C with a 6,600 mAh battery capacity. Next dito ang Poco X7 Pro with a 6,000 mAh battery. And then last naman ang ating Redmi Note 14 Pro with a 5,110 mAh battery capacity. Siyempre, tinest natin to and masasabi ko, yes, ang Honor X9C ang may pinakamagandang results pagdating sa battery performance ng ating
tatlong phones. However, I do have to note na sa ating ML test kasi, given na mas mahina ang chipset ng ating Honor X9C at saka Redmi Note 14 Pro compared dito sa Poco X7 Pro, medyo to be expected na mas malaki na nga yung battery niya, mas mahina pa yung chipset niya, ma-outperform niya talaga sa battery performance ang Poco X7 Pro. Hindi naman siya yung sobrang sama ngayong 2025, pero yun, paalala lang, ideally, meron kayong power bank na bitbit kapag Poco X7 Pro ang pinili nyo. Ngayon naman, kung sakaling malobat kayo, i-check din natin yung kanilang charging speed. So, ang may pinakamataas na charging speed sa kanila ay ang Poco X7 Pro with a 90 watt-hour charging. Next dito ay ang Honor X9C, and then lastly, ang Redmi Note 14 Pro. Again, hindi natin pwedeng isipin lang basta yung kanilang charging speed kasi magmamatter dito yung kanilang mga battery capacity. Dahil upon testing these phones, kahit na twice yung charging speed ng Poco X7 Pro versus the Redmi Note 14 Pro, nag-iba ang ating mga results. Kumbaga, dito sa dalawang phone na to, same ang charging speed ng Poco X7 Pro at saka ng Redmi Note 14 Pro. Tapos, ang may pinakamatagal na charging speed ay ang Honor X9C, given nga na meron siyang 6,600 mAh battery capacity. So, something to note lang, mas matagal ma-fully charge ang Honor X9C compared to these phones. Pero hindi na sila ganun katinding deal breaker sa akin. Mga 15 minute lang yung agwat niya dito sa dalawang phones na to. Lahat naman sila para sa akin may good enough na charging speed ngayon 2025. Ngayon naman for the camera. Hindi lang tayo pwedeng mag-base sa megapixel count ng mga phone na to. Although kung megapixel lang ang pag-usapan, ang pinakamataas ay sa Redmi Note 14 Pro 5G. So ngayon, gawin na lang natin para mas madali, ipapakita ko sa inyo ang mga pictures ng phone na to at tingnan nyo kung ano ba yung pinaka-nagagandahan kayo. For example, sa main camera, masasabi kong pare-pareho namang maganda ang mga phone na to. So far, makikita lang natin na minsan mas mataas yung contrast ng one over the other, minsan mas saturated yung color ng one over the other, pero para sa akin, for phones ngayon 2025, lahat sila nakakapag-deliver naman ng magagandang result. Meron tayong enough detail, enough sharpness, nga lang may tendency talagang maging contrasty yung kanilang mga output. If sakaling naman mag-ultra wide lens tayo, dito mas lalong magdi-differentiate yung kanilang mga performance. And for me, yung pinaka-lacking sa kanilang tatlo ay yung performance ng Honor X9C. For selfies, however, mas bumawi ang Honor X9C kasi hindi over-softened yung kanyang output and hindi rin ganun kataas ang kanyang contrast. Para sa akin, mas okay lang talaga siya tingnan sa kahit anong lighting situation mo. If ever naman nagagamit ka ng videos, mapapansin na meron din tayong video na yung isa mas soft katulad ng Poco X7 Pro. Tapos for the Honor X9C, mas sharp yung ating mga videos pero mas may tendency din na tumaas yung kanyang contrast. So again, depende na lang sa inyo kung ano yung mas magugustuhan yung output out of these three. Going back to our zoom photos naman, masabi kong meron naman sila lahat na good enough performance. Pero para sa akin, yung leading sa tatlong to ay yung sa Redmi Note 14 Pro. Mas okay lang yung output niya sa akin at saka yung detail at mas less lang yung pag-change ng kanyang color. Overall, pagdating sa camera, again nga, depende to sa preference nyo pagdating sa camera. Baka naman di nagmamatter sa inyo yung performance niya sa isang bagay o baka mas priority nyo yung performance niya pagdating sa main camera or sa pag-take ng videos. So, i-check nyo na lang yung mga output. Depende sa inyo kung ano ba yung nagustuhan nyo. Ngayon naman, syempre, dito sa tatlong phone na to, i-check din natin yung kanilang mga additional features. At syempre, nandyan yung AI, kung saan available naman ang AI features dito sa lahat ng tatlong phone na to. When it comes naman sa tibay lang din, gumagamit ng Gorilla Glass Victus 2 ang Redmi Note 14 Pro 5G at saka ang Poco X7 Pro. At for IP rating naman, ay may IP65M rating ang Honor X9C at saka IP68 for both Poco X7 Pro at saka Redmi Note 14 Pro. Ibig sabihin lang nito, mas mataas yung water resistance ng dalawang phone na to compared to the Honor X9C. Pagdating sa tibay, ang pinaka nag-encourage or pinaka-confident pagdating sa drop test ay ang Honor X9C at saka ang Redmi Note 14 Pro. So at least dito, mas confident ang dalawang brands na to. Tinry ko naman sila at wala naman ako naging issues dito. At wag ganun din sobrang careless na palibasa matibay siya, lagi mo siya nilalaglag kasi cellphone pa rin talaga yan. Going to chipset performance naman, ang may pinakamalakas na performance sa atin na talagang wasak na wasak ang competition ay ang Poco X7 Pro. Maabot ng almost flagship performance ang Poco X7 Pro. Meanwhile, expected naman ang performance na nakuha natin out of the Honor X9C at saka the Redmi Note 14 Pro. Kung ang habol nyo lang talaga sa cellphone, kung sino may pinakamalakas, pinakamabilis sa chipset, most definitely,
go for the Poco X7 Pro. Siyempre, hindi naman lahat sa atin, yun yung main priority sa phone. Yung iba, habol is durability. Yung iba, habol design. Yung iba, habol ay yung well-balanced phone. At yung iba, habol ay yung pricing. And when looking at the pricing of these phones, ang masabi ko na pinakamura ay ang Honor X9C. Given na kapag i-compare mo yung kanilang mga memory capacity, kung pare-pareho sila na naka 12GB RAM with 512GB na internal storage, mas mura ang Honor X9C by 1,000 pesos. Pero depende yan sa inyo kung worth it ba sa inyo ang 1,000 pesos sa kanilang performance at feature difference. For the Redmi Note 14 Pro at saka the Poco X7 Pro, yan ay pareho nagkakalagang 17,999 pesos naman. Something to note ba about these phones ay yung kanilang mga memory options kasi mas marami nabibigay na memory option ang Poco X7 Pro tapos meron ding dalawang memory variant ang ating Redmi Note 14 Pro. So depende din kung ito ba yung mas priority nyo. Kung habol nyo ba ay yung mas malaking storage pag sa inyong mga cellphone. So anyway, yun na yung comparison natin pagdating sa mga tatlong phone na to. Na-check nyo ba kung ano yung mga priority nyo sa mga cellphone? Tapos kung saan ba yung mas marami kayo na-check pagdating sa tatlong cellphone na to? Yun yung para mahanap nyo talaga kung ano yung tamang cellphone na para sa inyo. Anyway, yun na ang masabi ko sa video. Para sa akin, may kanya-kanya mga pros at compromises ang mga phone na to. Syempre, depende na lang talaga kung ano ba yung priority nyo pag kayo ay gumagamit ng cellphone. Magawa kayo ng checklist at balikan nyo ang video natin para mahanap ang tamang phone na para sa inyo. Yan ang ating Battle of the Mid-Range Phones featuring the Poco X7 Pro, the Honor X9C at saka Redmi Note 14 Pro. Hopefully, nakatulong ang video na to na malaman nyo kung ano nga ba yung phone na dapat nyong kunin ngayon 2025 or dapat ba talaga kayo mag-upgrade ngayon 2025. Again, kung sakaling hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel, ay may subscribe by clicking the subscribe button below. Hit nyo yung bell icon para ma-update kayo sa mga susunod na videos. Again, kung nakatulong sa inyo ang video na to, sana i-like at i-share nyo na rin. Ako si Alvin, ang inyong tech guy. See you next time. Ingat!